So, magandang araw po muli. Ako po yung nagbabalik sa ating pagpapatuloy ng ating financial education, financial literacy. So, ngayon ang pag-uusapan natin yung paano ba mag-umpisa, no? Paano mag-umpisa sa ating pagbi-build up ng ating financial wealth, no? Towards financial freedom. So, una-una, ano bang meron ka, no? Anong meron tayo sa kasalukuyan? So, maaaring meron kayong trabaho or kasalukuyan kayo nagtatrabaho. Dito tayo mag-upisa sa ating sinasahod. So it doesn't matter kung malaki ang sinasahod mo o medyo may kaliitan, pero dito tayo mag-umpisa. How to use our salary to gain momentum, no? Pag-umpisa sa ating journey towards financial freedom. Unang-una, ang unang-una nating isipin is we have to set goals. Ano ba ang target natin? Ano bang ating objective for this journey? So, to have financial freedom, di ba? So, unang-una dapat we should have goals. Kasi pag wala tayong goals, we will go astray, no? Mawawala tayo sa tamang landas. Kung wala tayong ini-aim, no? Parang naghahanap tayo ng isang bagay, hindi naman natin alam kung ano, no? So, dapat alam natin, ano ba ang hinahanap natin? So, dito is, we have, hinahanap natin is yung financial freedom, how to reach financial freedom. Ito yung ating pagdating ng panahon, when we retire, hindi tayo mga problema sa ating expenses, sa ating pangangailangan, sa ating maintenance, no? Hindi tayo aasa sa ating mga anak na susuportahan tayo. Because they have their own priorities also, no? If they have their own families, they will have their own priorities. At malamang, hindi tayo yun. So, should accept that as early as this time. So, salamat na lang kung they have enough, no? They have extra na tayo ay tutulungan. So, thanks be to God kung gano'n na maging kalagayan ng ating mga anak. So, put numbers sa ating mga goals. So, dito, gusto ko lang ng financial freedom, but you don't put figures. Ano bang financial freedom? Is your financial freedom worth 10 million, 15 million, 20 million? Para magkaroon ka ng financial freedom, you should put number. Kahit sabihin mo, malaki naman yung million. But if you don't put number, hindi po yan achievable, ano? Hindi po natin ma-achieve yung goal na yon. Unang-una is how to use your salary aside sa kakaroon ng goal. Parating inuulit-ulit to. Pay yourself first, no? Bayaran mo ang sarili mo. Huwag mong unahing bayaran ng mga bills, huwag mo unahing bayaran ng mga pinagkakutangan mo o mga subscriptions or other things. Una mong bayaran ng sarili mo. Ano ibig sabihin nito? Set aside something para magkaroon ka ng pera, no? Para maumpisahan ang iyong savings, ang iyong investments, ang iyong mga insurances to protect you. So, dapat ito yung inauna natin. So, hindi ibig sabihin, hindi natin priority yung mga bills natin kasi pag hindi tayo nagbayad, puputulan tayo ng tubig kuryente. So, ibig ko sabihin nito, before you pay the bills, mag-set aside something para sa savings and investment. Una-una, basic yun. Savings muna para masanay tayo sa discipline of setting aside money for ourselves, ano? So, you should also control lifestyle inflation. So, ito yung napakalaking kumukuha ng ating finances, ano? Yung lifestyle inflation. Ibig sabihin, pag tumaas yung sahod, ano? Pag nagkakaroon ng trabaho, tinataas yung lifestyle. Baga, dati, nakukontento lang tayo sa simpleng bagay. Pag tumaas yung ating sweldo, ganun din ang ating lifestyle, ang mga tingin natin ay kailangan, no? So, kailangan mag-upgrade ng mga cellphones, no? Mag-upgrade ng mga sasakyan or mag-upgrade ng bahay. Up to the point na hindi natin napapansin, nalulubog na tayo sa utang. Then, next thing is, we should also build emergency fund. Dahil galing sa ating sahod, we should build emergency fund. Kasi ito yung magiging buffer natin, no? Anytime, pag nagkaroon ng emergency, may nagkasakit, may sakuna, no? Natural or man-made, dapat mayroon tayong 3 to 6 months to assist us, no? Na
o mawalan ng trabaho, ito ang pinakamalaking disgrasya, ano? Pinakamalaking accident, pinakamalaking disaster na minsan hindi natin napupursi, mawalan tayo ng trabaho, no? So minsan, it would take time bago tayo makahanap ng panibagong trabaho. So 6 months would be enough, ano, sa iba, ano? Pagka karnawalan ng trabaho, minsan mabilis lang, pero minsan ang iba, ano, lalo na pag nagkakaedad na tayo, hindi na tayo ganong na-hire ka agad. So dapat meron tayong 6 months. You can extend it up to 1 year, 12 months, much better, ano? So that's your fallback, no? So para di tayo babalik dun sa mangungutang na naman. No, ano pa mga gamit ng ating sahod? We should also use our salaries in paying off debt. No, wag natin pabayaan ito. Ito yung number one na anay sa ating buhay, pinansyal. So, bayaran natin, ano, pagka tayo magbayad ng utang, bayaran natin. Kung hanggat maaari, we should eliminate debt. Bad debt, no? Lalo na yung bad debt sa ating mga obligations. So, ito yung bigyan rin natin priorities. And then, we invest, no? We invest, aside from savings, we invest. Kasi ito yung magbibuild up sa atin pagkakaroon ng financial freedom. If we invested enough dun sa mga assets, ano, assets that will generate income later on, ano, kung hindi man natin ma-appreciate ngayon, later on, these are assets that will work for us. These are money working for us, no? You know, sa time na hindi na tayo makapagtrabaho, it will keep on working for us, no? So hindi na tayo magtatrabaho or ayaw na natin magtrabaho, hindi natin kaya magtrabaho, no? These assets, this could be real properties, this could be your dividend investments, stocks, or mutual funds. Saan man natin i-invest yung yung from our salaries. So dapat alam natin na tama. And then we should develop yung mga long-term compounding. So dapat yung mga assets na yun will compound, no? So hindi lang siya mag-add up, it will double sometime in certain period of time. Dapat magdodoble siya. Tapos yung dumoble na yun, magdodoble ulit. Ito yung power of compounding. So saan natin makukuha yan? Through our investments na tama, ano? So iwasan rin natin yung pag-invest sa mga risky at baka mawala yung ating mga kapagkapirahan. So diversify income, ano? So kung meron tayong trabaho ngayon at malamang meron pa tayong extra time, we should look for other source of income. So ito yung ating dapat na pinagsisikapan, na hindi lang tayo dapat nakukontento sa isang source of income. Kasi pag nawala yung isang source of income na yan, ay wala na. Ibuwang tayo lahat. Hindi tayo makakasurvive kasi isa lang yung inaasahan natin. So it could be a side hustle, ano, yung mga sidelines natin, no, hanggat kaya, we should develop those side hustles. So may mga dami namang sources ngayon. Pwedeng online, pwedeng you could use your extra talents, no, para makatulong sa iba. Ito naman minsan libangan na natin, pero minsan libangan natin we could earn, no? Minsan nga yung libangan natin is mas malaki pa yung nabibigay na income kaysa sa ating main work. And that would be give a big difference, no, sa ating financial freedom. And isa rin dapat natin pinaglalaanan sa ating mga sahod is yung insurance and protection. So huwag natin itong sabihin na expenses lang yan, hindi kaya gastos lang yan. Insurance is very important, ano? So hindi ako nagbibitan ng insurance, but I really appreciate if you have insurance, mas nakakatulog tayo ng mamimig sa gabi. If we have insurance, hindi tayo matatakot na what if bukas hindi na ako magising, o di kaya on my way to work na-aksidente ako, God forbid, I have something na to protect me and to protect my family, ano? Na may iwanan ko, o di kaya ako nagkasakit, that could assist me in a way. It will not eat out yung ating mga investments, ating mga savings, kasi it will replace our income. So pag wala kang insurance, yung mga pinaghirapan mo, pinag-ipunan mo,
pati yung mga investments mo, may gagastos o mga gamit mo yun kasi kailangan mo, no? So ito yung ating dapat na na pinagnalanan ang ating mga sahod kahit gaano man yan kalaki o gaano kaliit. Ang pinaka-importante is we should start now, no? So huwag nating basta bukas, saka na pagka lumaki yung sahod mo. Kasi pag ginawa mo ngayon, yung medyo maliit pang sahod mo, yun rin yung gagawin mo pag lumaki yung sahod mo. It will never change kung hindi mo inumpisahan yung mga ganitong system sa ating buhay. So, and then review and you adjust, no? So, hindi ito fix. So, medyo mahirap magbayad ng mga ganito, mga insurance or you should adjust. Well, this is a flexible system, no? Kasi tayo naman nagko-control, tayo ang nakakalam kung medyo nahihirapan tayo. Pwede natin i-adjust later on. So, review and adjust later on as you go by. Kung medyo, maliit pa rin yung pala yung itatabi ko, dagdagan mo. Kung medyo may malaki pa yung na-spend mo, i-adjust mo along the way. So, ito yung ating, sana ay may natutunan tayo, no? So, huwag tayong maliit lang yung sahod ko, hindi kaya sa kana pag nag-abroad ako, hindi kaya sa mga kabataan dyan, sa kana pag nag-asawa na ako, hindi nyo na magagawa yun. So, hindi nyo nagawa nung dalaga kayo, pag nag-asawa kayo, sa tingin nyo, magagawa nyo, hindi po ito, hindi agad-agad magbabago, ano? So, kung ano mang sitwasyon nyo, ano mang financial situation nyo, umpisahan nyo na para mahirap sa umpisa, no? I'll tell you, mahirap sa umpisa. But as you go by, if you adjusted well, it will go easy, no? Hindi na siya ganun kahirap pag naumpisahan natin. It takes time to start, but if you start and you'll be consistent and you will have that discipline, then sigurado ma-achieve natin yung financial freedom. So maraming salamat po at sana ay patubayan tayo ng buong may kapal. God bless us all.